beloved Boss Mike Cervera. Ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Oh, yan, para balanse tayo ha. Tinuligsa daw yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? dahil sa lumalalang kahirapan sa bansa. Para sa ilang kabataan, maraming suliranin ng bansa na Bakit kasi? Nanggugulo kayo. Nanggugulo kayo, sila Digong. Paano tayo hindi maghihirap niyan? Kung tumahimik lang kayo, hayaan nyo si Pangulo. Putik na yan eh. mas kailangang tutukan. Kabilang na riyan ang edukasyon, mababang sahod, at napakataas na presyo ng bilihin. Ako, totoo naman yan eh. Kahit saan naman talaga, tumataas yan mga kababayan. Oh, di ba? Wala naman eh. Wala namang hindi tumaas ang bilihin eh. Kahit saan nga lupalop ng mundo eh. Ang maigi niya mga kababayan, sabi ko nga, para hindi kayo nagrereklamo sa pagtaas ng mga bilihin, abay magtanim na lang kayo ng palay. Magtanim kayo sa paso. Oo, ng mga gulay-gulay. Healthy pa. Okra, talong, saluyot, alokbate, ano pa. Diba? Ampalaya. Bagay na bagay sa inyo yan. Mga bitter kayo eh. Diba? Ampalaya, unahin ninyo. Bagay sa mga bitter. Oy, oo, Griselia. Langaman. Nandyan, naka-upload na yan. Wag niyong kakalimutan na i-share. Puntahan nyo, naka-upload yan, nando doon. Santa Fiona at saka si Haring Becky, Shemenet. Check nyo doon sa upload ko sa mga videos. Ito na. Narito pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng Anak Bayan. Gusto nating ilantad na si Marcos, si Duterte, Sara, Rodrigo, walang mga pinag-iba yan. Lahat yan, may inutang na dugo, lahat yan sinisira ang kinabukasan natin. Kita mo naman, inutang na dugo. Puro kayo ganyan. Si Duterte lang yon, maraming inutang na dugo. Ang may inutang na dugo, yung mga MPA na katulad nyo. Oo, di ba? Kahit pa nananawagan kayo kay Sara na impeach yan, kala nyo kakampihan namin kayo. Doon, kampi tayo. Pero sa iba, hindi. Bahala kayo sa buhay ninyo. Pero ako nagtataka bakit nakapula to. Ako nagtataka talaga bakit nakapula to. Aming mga kabataan. Jester, ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin yung kilos protesta dito sa harap mismo ng Quezon City Hall. At ang Anak Bayan, patuloy rin nilang ginigiit na ilalapit nga nila sa mga kinauukulan ang impeachment case para magtuloy-tuloy. At handa rin daw silang tumulak. So si Laila Collins meron na namang chinichika. Sabi ni Laila Collins, ang Duterte at Romualdez ay magkamag-anak. Alaga ba? Di ko alam eh. Sige. Gutom na sila. Magtanim kayo, mga inayupa kayo ha. Ito na. Larga doon. Hindi, mga kababayan, ito, tingnan ninyo. Niyang sa pagkwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit sinusuportahan pa rin ng militar si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan ha. Pakinggan ninyo, nagsiselo si Digong. Oo. Nagsiselo si Digong mga kababayan. Bakit kaya nagsiselos? Ito. Pakinggan natin. Si Digong mga kababayan ay nagsiselos. Kay Pangulong Bongbong. Bakit? Pumalag ang Malacanang sa pagkwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit sinusuportahan pa rin ng militar si Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan noong Lunes ng gabi, hinamon ng dating Pangulo ang militar na protektahan ang saligang batas kasabay ng pagsabing fractured o sira ang pamahala ngayon sa bansa. Paano hindi masisira? Kayo lang naman magugulo, kayo naninira. Hindi ho ang hindi ho ang sira dito kay si Pangulong Bongbong. Kaya nga ang mga militar, mga kababayan, nagkaisa na nagsabi kami po ay sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong. Di po ba? Kaya nagsiselos itong si Digong. Kasi gusto na ito maningil. Maningil dahil daw siya yung sa administrasyon niya na ipasa na madagdagan ng mga sweldo ng mga pulis, ng mga militar,
Putik na yan, Digong. Obligasyon mo yon. Hindi utang na loob ng mga men in uniform yon. Di ba, Boss Barbasan? At saka mixed talks, ano? Sige, tuloy. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, Ayan na. Garapalan na raw, ang panawagan ni Duterte, garapalang panawagan na maglunsad ng kudeta ang AFP laban kay Pangulong Marcos. Nako, garapalan talaga yung panawagan na yan, Digong. Yari ka rito. Wala na umanong mas makasarili pa sa panghihikayat na patalsikin sa pwestong nakaupong Pangulo para ang kanyang anak ang pumalit. Yun na nga. Gusto na nilang iligtas. Gusto na nila talagang maiupo. Kating-kati na silang iupo. O si Sara, baliw? Puta, iuupo nyo, maging presidente yan. Naku po, mga kababayan. Sige, tuloy. Sa gitna nito, sinabi ng Department of Justice na iimbestigahan na rin nila Nako. ang dating Pangulo dahil maituturing manong seditious ang mga pahayag nito. Patay ka, Digong! Patay ka dito, Digong. Oo, sedition yan. Kaso yan pang-iinganyo para mag-angklas sa gobyerno. Yari kayo. Sabi ni Chris Angel, 850 pa lang daw yung nagla-like. Kayo talaga. Karamihan yata talaga rito, DDS Pagka ganito ng ganito, siguro tigil ko na tong pagbablog na to, ano? Wala na kayong susubaybayan para matawa lang kayo. Di ba? 880 na daw, sabi ni Ball Connect. Dagdagan nyo naman. Sige, tuloy. 2,300 plus tayo. Sige, tuloy. Nako, Digong, yari ka na. Yari ka na, Digong. Eto na. Eto na ang huling Christmas mo. Ang kanyang anak ang pumalit. Sa gitna nito, sinabi ng Department of Justice na iimbestigahan na rin nila ang dating Pangulo dahil maituturing manong seditious ang mga pahayag nito. Yan na. Si Jubal, bago nating subscriber daw. Thank you naman sa mga bagong subscriber, sa mga nag-like at nag-share ng ating live ngayong araw na to. Tatama ko lang kasi ako, sa totoo lang, sa edad kong 60, senior citizen na ako sa isang buwan. Malilimutin na rin ako. Sa totoo lang minsan nakakalimutan ko na may jowa ako. Ganun yata talaga, mga kababayan, kapag tumatanda tayo. Paano pa ito? Etong nasa katabi ko na yan, sa litrato na yan. Sa screen. Di ba, mga kababayan? Lalo na malilimutin to. Ulyanin na rin. Eto na mga, 60 na ako. Next month. Kaya magsi-celebrate tayo, Se-celebrate tayo ng birthday ko. Kasi ano ba tawag dyan? Ano ba tawag pag 60? Hindi naman golden yan dual citizen. Eto na, mga kababayan. Pakinggan nga uli natin, ito na. Grabe kasi ito tuloy. Kay Lucas Bersamin, ang panawagan ni Duterte, garapalang panawagan na maglunsad ng kudeta ang AFP laban kay Pangulong Marcos. Wala na umanong mas makasarili pa sa panghihikayat na patalsikin sa pwestong nakaupong Pangulo para ang kanyang anak ang pumalit. Yun ang gusto talaga nila. Plano na nila yan noon pa. Sabi ko nga sa inyo, bago akong balik, yan talaga plano nila. Tandaan niyo, mga kababayan, yung plano na yan, hindi magwawagi yan. Dinaan nila sa propaganda. Magkakagera, adik ang Pangulo, may video ng nagdodroga, etc. Ang dami nilang mga propagandang ginagawa. Ngayon, mga kababayan, yung gera-gera nila, wala na. Bakit, mga kababayan? Hindi naman talaga magkakatotoo yun. Ginagamit lang nila na panakot sa mga taong bayan para mag-aklas. Ginagawa rin nila na panakot sa mga sundalo, syempre, para nga naman daw ipalit si Sara. Putik na yan. Sige, tuloy. Sa gitna nito, sinabi ng Department of Justice na iimbestigahan na rin nila ang dating Pangulo dahil maituturing manong seditious ang mga pahayag nito. Kasuhan nyo na! Huwag nyo na patagalin, kasuhan nyo na yan.
para doon na yan abutin ng Christmas. Tuloy. Digong, mukhang mapupunta sa iyo yung sinabi mo na ito na ang huling Christmas nyo. Has no role whatsoever for him to invite the military. Bakit ba ayaw nyo maniwala? Sinabi ko na magsisixty ko eh. Oo, maalaga lang ho ako sa sa aking katawan. Oo, ang kinakain ko saluyot, okra, talong, at saka ampalaya. Oo, yan ang aking kinakain sa araw-araw. Oo, hindi na ho ako nagkakarni. Hindi ako kumakain ng karne. Isda, oo, paminsan-minsan. Pero karne, mga kababayan, naku po. Kaya sa birthday ko, wag na kayong umasa na may karne, may manok, baboy, baka. Ang lahat ng handa ko, puro okra. At saka bawal soft drinks, milk tea. Bawal din alak. Tubig lang ang ipapainom ko sa inyo, di ba? Yan lang. Wala nang iba. Tuloy. To have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. Yung pong mga pananalita ng dating Pangulong Duterte ay iimbestigahan din natin kasabay nung ibang mga nangyayari ngayong mga panahon. Ako, baka maunahan pa ICC Maunahan daw ICC. Di ba? 60 po ako sa next year. 60 years old na po ako. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit tayo solid na sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Dahil ho lahat yan, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, naabutan natin lahat yan. Di ba? Ngayon, paano yan, Digong? Mukhang nakikipag-unahan pa yung gobyerno sa ICC. Sa bagay, mga kababayan, January 18, tanong nyo pa kay Laila Collins kung nagsisinungaling ako. Basta ang handa ko, tandaan nyo huwag kayong maghanap ng iba. Nilagang okra, nilagang talbos ng kamote, nilagang talong, nilagang parya. Yan, mga kababayan. Hindi tayo maghahanda ng iba. Walang iinuming iba, tubig lang. Para healthy tayong lahat. Kung gusto nyo na maging bata pa rin sa palingin ng iba, yung inyong itsura, na tulad ko, gulay-gulay lang tayo. Alam nyo naman, di ba? Tayong mga lalo na mga Ilocano, hindi mabubuhay nang walang gulay yung mga yan. Di ba? Capricorn ako. Alam nyo na, Capricorn. Sige, unahan daw yung ICC, mga kababayan Kasabay nung ibang mga nangyayari ngayong mga panahon. Ako, baka maunahan pa ICC Yan na nga, baka maunahan pa ICC dito. Di ba? So mga kababayan, alam nyo na mga nakarelate yung mga Ilocano. Di ba, mga kababayan, masarap. Ako, alam nyo, sa totoo lang, pag nag-aanda ako, puro gulay lang. Baala kayong dumalo. Kung ayaw ninyo ng handa ko, wag na kayong pumunta. Hindi ho. Ibig sabihin, kuripot ako. Nililigtas ko lang ho kayo sa mga sakit. Dahil karamihan ng sakit na dumadapo sa atin, nakukuha natin sa pagkain. Tandaan nyo yan. Walang papaitan, walang lechon, walang mitsado, walang kaldereta, walang kare-kare, wala. Puro gulay. Yan ang masarap. Kaya nga pag iimbitahin nyo ako, ang handa nyo, mga karne, hindi ako pupunta. Pero pag sinabi nyo, meron kayong nilutong pakbet, nako, yung inibibawan nyo ng pritong bangos, tilapia, ay nako, puta, ako mauuna niyan, sigurado. Si Catherine Galpo, binubuko pa ako. Pang yun, pang midnight snack yung tahong. Sarap. Sarap talaga. Sige. Po ni Justice Undersecretary Jesse Hermogenes Andres. Yan na, mga kababayan. Are
our beloved Boss Mike. Boss Mike.